Hi! Hello everyone! So dito na tayo sa to. So si to in English is if or when. Pero pag Tagalog kapag or kung. Pasensya na, medyo maingay dito. So pag example, naka plain form lang po siya, dapat example, kakain. If kakain, okay, tabimas. Tabimas. Pag sinabi nating if kakain, lalagay lang natin tabiru to. If kakain. Example, to drink, nomimas. Nomimas. To drink, pag sinabi nating if iinom, magiging nomu to. Hay. So pag matutulog, kapag matutulog, hay, nimas. Magiging niruto. Hay. Pero may kasunod yun na sentence, no? Pinapakita ko lang kung ano yung magiging kahulugan niya. Dito sa mga sentence na to, ay basahin natin dito, class. Ito, kono botan o osu to otsuri ga dimasu. So kono ibig sabihin this, itong button na ito. O osu to ibig sabihin ng osu is to press. Kung pipindutin nyo na yung button, itong button na ito ibig sabihin may isang tao at isang tao nag-uusap. Pag tinuruan niya, pag pinindot mo ito, ibig sabihin, sabi niya, otsuri ga dimasu. Ang ibig sabihin ng otsuri ga dimasu, yung otsuri means sukli. Ang sukli, ga dimasu. Ibig sabihin, lalabas yung sukli. Ibig sabihin, may binili ka, kasi may vending machine sa Japan. Pag bumili ka, tapos hindi lumabas yung sukli, if ever, may mga bagay na, ay, bakit hindi lumabas? May mga instruction naman na dapat mong pindutin pala yun para lumabas yung sukli. Kaya, ang ibig sabihin ng to dyan, if or kung pipindutin mo ang button or this button, lalabas ang sukli. Okay, next. Migi e magaru to hoteru ga arimasu. So, migi means left, right pala, sorry. So, migi e magaru to. Ibig sabihin, pag lumiko ka sa kanan, hoteru ga arimasu. So, arimasu means to exist. Na meron, no? Merong, anong hoteru? Hoteru means hotel. So, meron dang hotel kapag ikaw ay lumiko sa kanan. So, binibigyan ng instruction, lalo na't magtatanong ka, no, na tawag nun, na mayutara ka yung wala ka sa andaan na ba. So, ikaw ay naligaw. May magbibigay sa'yo ng instruction, no? Ito yung ibibigay nilang instruction, hinahanap mo yung hotel. So, ganito po. Kaya, tandaan natin si to. Next, example, kore o yaru to keiga suru. So, kore o yaru to keiga suru. So, ibig sabihin ng kore, no, this. Ibig sabihin, may isang bossing or isang ka-workmate niya, isang example lang, ka-workmate niya, tinuruan niya, pag ginawa mo ito, magkaka-keiga ka. What is keiga, class? Magkaka, yung tinatawag natin, magkakasugat, no? Madidisgrasya, makakasugat, yun. Kaya pag ginawa mo daw ito, yaru to. Yaru means to do, no? Pag ito ay ginawa mo, kapag, so to, kapag ginawa mo ito, magkakasugat ka, or I don't know, nakalimutan ko yung English nito, no, sa keiga. So, keiga means basta magkasugat in
Tagalog. O injury, no? Injury. Okay, next example para mas maintindihan pa natin. What is jikang? Jikang means oras. Jikang. Jikang ga aru. Ibig sabihin, merong time. Merong time. Mayroong time. Mayroong oras. Ang daming ko. Ganun na lang. Merong time. So, jikang ga aru or mayroong time sa ibang pagkakasabi. Pag nilagyan mo ng to, ibig sabihin kapag mayroong time. No? Kapag mayroong oras. Kapag mayroong time or oras, jikang ga aru to. So first, ano na lang para mas natin. Para mas maintindihan natin, marami itong nagagawa eh. So, jikang ga aru to, kyokai ni ikimasu. So, ibig sabihin, what is kyokai? Kyokai means church. Ni ikimasu. So, pag si kyokai, pupuntahan mo, ang directional verb natin is ikimasu, to go. To go in kyokai. So, sabi ko pa, pag lesson N5, pwedeng e or pwedeng ni ang particle. Pero pag nag-move na tayo sa ibang level, hindi na natin nakikita to si e. Nagiging ni na ang ginagamit lagi. So, ito yung kyokai ni ikimasu. Ibig sabihin, kapag may oras o may time, pupunta ako sa church. I will go to church if I have time. Next, so baka magtaka kayo, bakit ano yan sensei? Ang basa niyan is kyokai. So nakakanji lang. Itong kyo is ito, kyo, at yung kai is ito, kai. Jikang ga aru to kyokai ni ikitai desu. So, pag sinabi mong ikitai desu, from ikimasu, bye-bye mas, papalit na ng tai. So, magiging, I want to do verb. So, I want to, nilagyan ng ikimasu to go, I want to go. Mangyayari. So, I want to go to church. So, ibig sabihin, pag may time daw siya, gusto niyang pumunta sa church. Next, jikang ga aru to kyokai ni ikimasen ka? Jikang ga aru to kyokai ni ikimasen ka? Ibig sabihin, kung ikaw ang tao, gusto mong ma-invite yung kaibigan mo o pumunta siya ng church, sabihin mo lang na jikang ga aru to kyokai ni ikimasen ka? So, ito yung pag-i-invite ng isang tao, no? Na pag-usapan na natin to last time, na pag ikimasen ka, ibig sabihin ito yung polite way to invite something o ano yung gusto mong example, tabimasen ka, ayaw bang kumain? So sa Japan, yun yung pinaka-polite pag nag-invite tayo. Kyokai ni ikimasen ka, ayaw mo bang pumunta sa church pag may time ka? So it's up to him or her kung ano yung sasagot niya. Basta ang gamit nito dyan ay hindi mawawala. To, kapag, or kung. Jikang ga aru to, chotto, tetsudatte kudasai. Jikang ga aru to, chotto, tetsudatte kudasai. So, request naman tayo. If daw, kung may time ka sa trabaho or sa bahay, yung nanay mo, example, kapag may time ka, chotto, pwede ba na? Yung chotto kasi dyan, walang proper na tinatawag, parang expression lang, or parang siyang almost sumimasen, na chotto,
dispensa ba, no? Wala siyang proper nga translation, pero pag Choto parang yung pwede bang parang ano na word. Choto tetsudate kudasai, please help me. So please help me. Tetsudate means tetsudaimasu, to help. Pag ginamit na natin ang te kudasai, magiging please. So magiging please help. So tulungan mo ako pag meron kang time. So yan yung to na pattern. So isulat natin, class. I-post nyo lang para mas, kasi i-stop ko na yung video, i-post nyo lang. Hai, otsukare sama deshita.